Politiko rin ang numero unong violator eh. Politiko rin ang may gawa eh. Yan ang dapat na inimbestigahan sa Quadcom ba yun? Bangketa, tatayuan mo ng barangay hall. Easement, tatayuan mo ng barangay hall. Multipurpose. O, gusto nyo malaman ano yung ano? A historic site. Plaza del Piero. Na baboy din ng congressman. Hindi ko malaman kung paano nila nagagawa to ng walang building permit. Meron pa isa doon na sa Quiapo area. Easement, ginawang multipurpose hall na naman ng barangay. Pondo rin ng congressman. 43 million yata yun. Ang katwiran ng utaw, o bakit pag congressman pwede, pag kami hindi? Ngayon, iba tong tanong ko, yung ginibang barangay mo. Oh, yes. May pananagutan ba kakasunan ba natin yung mga... Iniimbestigahan na. But first things first, we wanted to give back the ease of pedestrian for our students in Arellano and the teachers and the community. Next will be, we are now looking at the historic site. A historic site, Plaza del Piero, na baboy din ng congressman. So the point is, hindi ko malaman kung paano nila nagagawa to ng walang building permit. O, meron pa isa doon na sa Quiapo area. Easement, ginawang multipurpose hall na naman ng barangay. Pondo rin ng congressman. 43 million yata yun. Easement. Pina-inspection namin ngayon. In fact, pina-check ko nga kung may building permit din. Dahil pag wala, they have to stop. Kasi easement yun eh. Ilog yung katabi. Kaya, tingnan mo. Ayan o. Katulad ng tanong mo. Totoo. Kung lilinisin natin yung mga iskinita, mga kalihon, kaya lumalakas ang loob ng taong bayan, ng iilang individual na gawin yung gusto nilang gawin. Bakit? Nakikita sa mga congressman eh. Politiko rin ang numero unong violator eh. Politiko rin ang may gawa eh. So, ang katwiran ng utaw, o bakit pag congressman pwede, pag kami hindi? O halimbawa, tanongin si chairman. Halimbawa lang, tanongin si chairman. Chairman, bakit itong maliit na pwesto ko nasa kalsada? Movable naman. Halimbawa, tinanong lang siya. Marunong yung nagtanong. Itong pwesto ko, movable naman. Kaya naman nalisin. Bakit yung pinatayo ng congressman sa bangketa hindi magiba? Ano naman mukha naman ng iharap namin bilang gobyerno at ni chairman? Pare-pareho kami walang mukha. Kaya totoo, lahat yun na pinaiimbestigahan natin. Kasi sayang ang pera eh. May nag-comment na eh. Sana ibinidala lang daw ng franchise ng Jollibee kasi mahal na pagtatayo ng Jollibee yung barangay hall. Hindi totoo. Marisol, sorry. Yung tanong niya tama eh. Will we continue about these things? I think we should start from ourselves. No? Kami mismo. I think maging takdang aral yan sa mga congressman ng Maynila. That goes to everyone. We cannot continue doing this. Kasi sisingilin tayo ng taong bayan eh. Bakit kung ikaw congressman, pwede ka? Pag kami hindi. Ikaw pwede ka maggawa ng obstruction dahil congressman ka. Yan ang dapat na inimbestigahan sa Quadcom ba yun? Quadcom. Hindi, totoo. Kaya kita mo, eto na eh. Sabi ko sa inyo, hindi ako malapit yan. Sa totoo lang. Pero kita mo, siya naging biktima ng sirkumstansya.
Yung pamilya Valdez, biktima rin ng circumstansya. Both of them are victim of circumstances. Whoever abused, I'll let the court decide on the matter. But the thing is, kaya umaabot sa ganyang problema. Kasi tayo mismo nakikita. Bangketa, tatayuan mo ng barangay hall. Easement, tatayuan mo ng barangay hall. Multipurpose. O, gusto nyo malaman ano yung area? I challenge all of you. I challenge all of you here. Go to Plaza del Piero in Gagalangin, Tondo. Makikita nyo pa yung notification doon ng national government. Ginawang cockpit arena. Ang itsura. Hindi ko ba sinabi sabungan. Pero mukha sabungan. O para makagawa ng barangay hall sa gitna na pinakikinabangan ng mga matatanda doon. Saka historical site yun eh. Hindi mo basta nagagalaw yun. Pero dahil nga marami siga sa Maynila, lahat gusto maging mayor. Ang tinakbo, congressman. Pero ugaling mayor. Gusto pala, ganun pala mangyari. Hindi po pwedeng ganun. Ako po yung nakikisuyo. Hindi po pwedeng ganun. We have to put orders. Ayoko ng ganitong insidente. Kasi marami pa to. And for purposes of numbers, I'm going to deal with 896 barangays. Oh. Dami. About 10,000 barangay official and about 20,000 tanons. Our multiplier. I hope today it addresses your question with regard to the incident with Chairman Yu. At ang pangarap ko na lang, sana magkapati-bati na sila sa barangayan. Wala naman nagkasakitan. Pride lang yan. Iprito nyo na lang yan. Fried chicken. Okay na po tayo. Okay, so pwede naman silang lumaban. Wala namang problema eh. Kita ninyo, ang payo ko sa MPD, hanggat kaya niyong kunin ng buhay, kunin natin ng buhay. Bakit? Hindi tayo para ang umusga sa kanila. Hayaan natin ang musgado. Kasi ang trabaho natin, we keep the peace and order situation of the city. Yan ang trabaho natin. Ngayon, halimbawa, gusto nilang balbonin yung dibdib nila, feeling macho sila. Call naman kami. Ano lang, okay lang. Kaya nga ako nagkakape. Para nervousin ako. Hindi, totoo. Kidding aside. Which is like to be light, but it's a serious matter. Chaos will continue to be there if we are not going to put things in right perspective. Basta we, Chichi and I, the Sangguniang Panglungsod, and the entire Manila administration today, we are up for the challenge to keep Manila clean, orderly. That is our job. That is our promise to the people of Manila. Now, sometimes we are going to face stumbling blocks. But we are up for the challenge. Call lang kami if they want to. But, don't get me wrong. Halimbawa naman, nagtino yung congressman, nawala na yung yabang sa katawan, o pang-abuso, gusto makipagtulungan sa administrasyon, call din kami. Thank you very much. Thank you very much. Bakit? Magbibenepisyo yung mga kadistrito namin. So this is not politics, this is about governance. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. And that, paulit-ulit ko sinasabi, and I hope they know how to read between the lines. In our own little way, Chichena, we will fulfill our obligation, our mandate to the people. Generally, it may not be perfect.
It's gonna be turbulent, it's gonna be challenging, but dinesisyon na namin dalawa to eh. Ginusto namin to eh. May awa naman ng Diyos. May awa naman ng Diyos. Makakaraos tayo. So, for today, that's it. If you don't have any more, magdedehetsyo na ako. Thank you guys. Thank you very much sa inyo. I hope nasagot ko yung mga request nyo sa akin about the incident. And thank you very much for helping us, sharing this to, and helping us informing the general population of the city of Manila. Maraming salamat. Mag-ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng buong Manila. Thank you. Manila. God bless you. Thank you.